Bumaba man ang presyo ng krudo sa world market kasunod ng ceasefire, sabi ng mga eksperto, posibleng matatagalan pa at dahan-dahan bago yan maramdaman sa mga gasolinahan sa Pilipinas. May isa pa kasing dahilan ng pagsirit ng presyo ng langis at hindi patiyak kung bababa ang singil. Kung ano yan, alamin natin sa pagtutok ni Salima Refran. Mabilis ang naging epekto sa presyo ng krudo ng deklarasyon ng ceasefire ng Amerika at Iran at pagbubukas ng Iran sa Strait of Hormuz na daanan ng supply ng petrolyo. Mula sa halos $110 per barrel, agad itong bumaba sa 94 to 96 dollars. Maganda yan kasi mawawala ng kaunti ang anumang uncertainty o walang katiyakan sa presyo ng langis at sa supply and logistics, particularly doon sa Strait of Hormuz. Pero ayon sa isang dating Energy Secretary, baka tumagal pa bago ito maramdaman sa presyo sa mga gasolinahan sa Pilipinas. Even with Hormuz open, even if we declog the ships that are stuck and all that, you're still talking refinery capacity, you're still talking storage. So para kang naimbudo eh. So you need time to be able to catch up. Diba? So it will take 30, 60, maybe even 90 days for the flows, the logistical flow to normalize. Ayon sa eksperto, ang tawag dito, rocket feather effect. Pag tumakas yan, parang rocket, pero pag bumaba, parang feather, dahan-dahan. Isa sa mga nagpataas ng presyo ng langis ang tinatawag na war risk premium o dagdag na insurance sa mga barkong daraan sa mga war zone. Paniguro ito ng mga barko na may mababawi sila sakaling maapektuhan ng gulo ang barko, ang cargo at ang mga tripulanteng sakay nito. Dati kasi bago nangyari ito, ang rates ng tinatawag nating war risk premium ay about 1 to 1.5%. Pero ngayon tumataas ito sa mga between 5 to 7% doon sa buong halaga ng barko. So kung sakasakali ang halaga ng barko ay naghalaga between 200 to 300 million US dollars. So ang magiging premium nila aabot ng between 5 to 7.5 million to about 15 million. At kahit meron ng ceasefire, hindi pa rin tiyak na ibababa rin ang sinisingil na war risk premium na itinatakda ng Joint War Committee ng mga insurance companies. I don't think the Joint War Committee would be very quick to bring down the threat in the area because it's very temporary. Not unless magkaroon ng permanent resolution yan, then maybe the Joint War Committee can consider lowering the rates. Di may kakailang ang pinakatinamaan ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis. Ang mga tsuper na tila nawawalan na ng pag-asa. Matagal pa ng crisis na to. Mas matindi pa to sa pandemic, sir. Kaya wala na siguro pag-asa itong bumaba. Hindi pa po agad-agad bababa yan po kasi dadaan muna sa sa hirap po eh. Sa ngayon talagang tuloy-tuloy pang taas natin eh. Bababa na daw kasi magkakaroon ng ceasefire. Pero hindi pa kagad na bababa dito sa Pilipinas. Sana pa. Hindi ko po alam. Sana bababa. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.